Kaligayahang nadarama dahil
ako'y iyong narinig, nang ako'y tumawag, iyong binigyang pansin. O Panginoon, kailangan kita sa buhay ko. O Panginoon, tapat ka magpakailanman. O Panginoon, dakila ka sa buhay ko. O Panginoon, mahal na mahal kita. Dahil sa'yo, Jesus, ang kaligayahang nadarama. Dahil sa'yo, Jesus, ang kapayapaang taglay. Nang ako'y tumaing, ako'y iyong narinig. Nang ako'y tumawag, iyong binigyang pansin. O Panginoon, kailangan kita sa buhay ko. O Panginoon, tapat ka magpakailanman. O Panginoon, dakila ka sa buhay ko. O Panginoon, mahal na mahal kita. Tunay ka, Panginoon, pag-ibig mo'y di nagbabago. Salamat sa kabutihan mo, dakila ka, O Diyos. O Panginoon, kailangan kita sa buhay ko. O Panginoon, tapat ka magpakailanman. O Panginoon, dakila ka sa buhay ko. O Panginoon, mahal na mahal kita. 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 Good morning, Jesus! Hallelujah! Good morning! Mahal na mahal natin si Lord, katulad nung awitin natin. Thank you, Lord. Glory to God. Yung pagpapatuloy natin ng ating pag-ibig, Minister Boy, sa verse 7 ng 1 Corinthians chapter 13. Amen. Nandun tayo sa huling dalawang clause. Di ba kahapon pinag-usapan natin yung bears all things, believes all things, yung clause na yan. Pero today, we will be tackling the hopes all things and endures all things. Di po ba, Minister Boy? Amen. 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 Pero bago yan, mananalangin po muna tayo. Okay, mag-pray muna tayo. At masarap magsimula ng maganda. Lord, thank you po. At tangi sa dunong at kakayahan na mula sa iyo na kami ay nandito na naman upang ibahagi ang mga ipinahayag mo. Dalangin ko po personal na kung ano man po ang mga ibinigay mo sa mga pag-aaral ay maisatinig, O Lord, pakinabangan ng marami na mga tinawag at hinirang mo upang pagpalain sa araw na ito. Kaya gamitin mo nga po kami ni Pastor na bawat mamumutawi sa aming mga labi ay pawang mga biyaya, Lord. Kapakinabangan sa lahat ng nakikinig at makinabang po kaming lahat, O Lord. Purihin ka at dakilain in Jesus' name. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Minister Boy, itong ating love chapter, para bagang marami tayong nadidiscovery na sabihin natin, kulang at kulang. Hindi sapat, pero nandun na yung ating pag-ibig na galing din naman kay Lord, hindi ba? Amen, amen. Itong dalawa na to, parang sa akin, is it possible? Para bagang hopes all things, hopes all, endures
all? Nako, mukhang Mr. Boy, ano po ba ang inyong nais na ipahatid sa ating mga kapatiran na hango sa salita ng Diyos na nagkaroon ng illumination and inspiration sa ating by God's grace sa sarili nating pamumuhay. Amen. Salamat sa Diyos sa mapagbata, mapagtiis. Sabi nga parang imposible. Pero yan talaga ay tala ng Biblia yan. Napakaganda, kaibang-kaiba na ang pananaw natin ngayon. Na kapag narinig natin, isang buwan na tayo nag-aaral tungkol sa pag-ibig, nawa ay natutunan natin. Hindi ba kayo nagnanais na hindi lamang tayo nakakarinig ng aral tungkol sa tunay na kahulugan ng pag-ibig, kundi dapat lahat ng tao. Ano nga kaya kung natuto ang lahat ng tao tungkol sa ating mga pinag-aaralan? Wala na sigurong away-away. No? Mabait si Lord na ako nga habang nagpapahayag lagi si Sister Ria tuwing umaga rito, paano kung si John MacArthur parang napakasimple sa kanya ng leader, yung topic tungkol sa leadership. Parang kay Sister Ria, parang alam na alam niya yung love chapter. Pero nandito ako ngayon, pero parang nakakakaba na magpahayag. Pero ganyan talaga. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at matyaga, mapagtiis hanggang wakas. Sa kabila ng maraming tiisin, patuloy na nananalig, nagtitiwala. Kahit kapusin ang pagtitiwala, still aasa pa din. At kahit na yung inaasahan ay wala ng pag-asa, magiging matyaga at magtitiis hanggang wakas. So, tanda natin na diyan tayo nilikha lahat ni Lord sa pakikipag-ibigan. Special ang tao sa pagkalikha. Diyan tayo nilikha ni Lord. We are created for fellowship. Ang fellowship ay pakikipag-ibigan kay Lord. At kaya kung sa maraming aral ng Kristiyano, kung meron mang ibig si Lord na matutunan natin, pag-ibig talaga. Kaya salamat sa Diyos. Ngayon, balik tayo sa tanong, pwede ba na ikaw ay maging mapuno ng pag-asa at ikaw ay maging matyaga, mapagtiis hanggang wakas? Merong isang talata na naging paborito ko noon pa, pagka love ang pinag-uusapan. Yung nandun sa John 17:26. Alam niyo kung ano nakasulat doon? Ibig ko lang bahagi sa inyo. Sabi ron, Ama, ipinakilala kita sa kanila at ipakikilala pa. Upang ang pag-ibig mo sa akin, sabi ng Panginoong Hesus, upang ang pag-ibig mo sa akin ay sumapuso nila at ako naman ay sumakan nila. Mamaya i-meditate nyo mabuti yung John 17:26. Kung wala yung pabao ng Ama na pag-ibig sa Panginoong Hesus, hindi niya rin kakayanin ng mundo. Napakatindi ng labanan sa mundo. Kaya ibig ng Panginoong Hesus na yun rin ang ipabaaw niya sa atin, ang taglay natin. Ama, dinadalangin ko sa iyo na ang pag-ibig na ipinabaon mo sa akin ay sumapuso nila, sumapuso natin upang yung pag-ibig na yon ang maging gamit natin sa paglaban sa maruming kinalalagyan natin na mundo. Amen? Kaya kung wala ang pag-ibig na baon ng Panginoong Hesus mula sa Ama, hindi niya mapagtitiisan yung mga Pariseyo na ang ganda-ganda na ng ginagawa mo, pagsasabihan ka pa ng Beelzebul. At paano mo mapagtitiisan ng mga tao na lahat ng kilos mo para sa kanila, pero ikaw pa rin yung pinakamasama sa kanila. Sila pa rin yung sisigaw na crucify him. Ano yan mga kapatid? Ibang klase. Kahit na yung mga elder ng church, dumating ang ilaw pero mas inibig pa ng mga tao ang dilim. Pero salamat at taglay ng Panginoong Hesus yung pag-ibig na pabao ng Ama, na ibig niya ring taglay natin ngayon. Hindi yan pangkaraniwang pag-ibig mga kapatid. Yan ay, kung tawagin ay yung godly love. Handa yan magtiis, hanggang magtiyaga, hanggang hindi nagaganap ang kanyang nilalayon. Ang tunay na pag-ibig, laging nananagumpay yan. Yung tinatawag na love endures all things, ang ginamit na Greek word dyan, hindi lamang yung endurance ng marathon, yung marathon, na kahit na
kay bagal-bagal mo na ang hangad mo makarating sa finish line para ma-recognize ka as finisher. Hindi lang yun. Ang ginamit na Greek word dyan sa love endures all things, yung pananatili mo sa pwesto sa kabila ng napakaraming labanan. Sa gitna ng maraming putukan, mananatili ka ron sa pwesto mo. You stand your position. Stand your ground. Napakahalaga kasi ng position sa pananagumpay. Ibig sabihin, pagka Kristiyano ka, walang ayawan. Hindi ka tatalikod kahit na anong hirap na dinadaanan mo. Mga kapatid, ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa, matyaga. Kailangang matibay. Kaya siguro inatasan tayo ng Biblia na ang lahat ng bagay na ating gagawin natin ng may pag-ibig. Kasi kung wala ang love, sasawaan ka kahit nasa trabaho. Sabi ko nga lagi, pagka hindi mo mahal ang trabaho mo, alis ka na lang dyan. Kaysa naman mag-protest ka pa. Kaysa naman puro ka reklamo, puro ka angal, umalis ka na lang dyan. Pagka hindi mo love ang ginagawa mo, hindi yan para sa'yo. Lalo na sa pamilya. Pagka sa pamilya na wala ang pag-iibigan, sira-sira tayong lahat. Nakuha niyo po, kaming dalawa ni Linda, ang daming ibig sumira ng aming pagsasama nung araw. Sinulid na lang, lagot na eh. Sinulid lang, hiwalay na kami. Kasi iba ang pananaw namin tungkol sa pag-ibig. Pag-ibig namin nung araw, sex lang eh. Parang mababaw. Hindi namin alam itong mga pinag-aaralan natin na andyan pa lang lahat. Oh. Kaya yung love endures all things. Sabi ng isang tagapagturo, yan ang pinaka-essence ng kabuuan ng love. Yung essence ng meaning ng love. At yung mga nakatala dyan sa 1 Corinthians 13, 4, hanggang 7, yan ay mga description na lamang ng enduring love. Pero kailangan talaga nagtsatsaga, nagtitiis ang tunay na umiibig. Amen? At mabait si Lord. Ang mga, ewan ko kung nabasa nyo ng istorya ni Hosea. Si Hosea, iniwanan, pinagtak sila nung kanyang asawa na si Gomer ba yun? Naalala ko lang. Pero binalik-balikan pa niya. Pero alis pa rin ng alis yung asawa, pero balik pa rin siya ng balik. Ewan ko nga kung may makakagawa nun. Pero sa bahay namin, ganyan ang nangyayari nung araw. Alis, pahinga lang. Tapos sama ulit. Hindi kasi natin naiintindihan. Bagamat tayo ay nagbabaw doon sa marriage vow natin na hanggang kamatayan, magmamahalan, pero hindi natin gano'n naiintindihan. Away dito, away doon, konting bagay, pinagtatalunan, hanggang sa umaabot sa sakitan, pero dumami rin naman ang dumami ang anak. At yan ay kinalalagyan ng napakaraming tao. Yan ang sitwasyon. Pero kung naiintindihan mo lang ito, bakit mo sasayangin? Bakit mo gugugulin ang napakasayang araw ng pagsasama ng dalawa na pinag-isa ni Lord sa pamamagitan ng mga pagtatalo? Pwede naman kayong mag-usap ng maganda sa bahay. Minsan nadadamay pa ang mga anak. Salamat sa Diyos sa mga pagtuturo na ganito. Tandaan natin, mayroong mga talata sa Biblia na pagka inisip mo, para rin sa para rin sa mag-asawa talaga. Sabi, halimbawa, 1 Timothy 5:8. Sabi ron, sino mang hindi kumakalinga sa kanyang kamag-anak, lalo na sa kanyang kasambahay, ay tumalikod na sa pananampalataya. At mas masahol pa siya sa hindi nananampalataya. Tayo yung mga Kristiyano, mga kapatid, kailangan matutunan natin ang mga ito. Amen? Kung hindi ka matutong kumalinga sa asawa mo, sino ba magpapalakas dyan? Lahat naman tayo may diferensya. Kaso sa pamilya, sa mag-asawa, minsan turuan ng turuan. Kung sino ba ang lagi ay may kasalanan, hanapan ng butas, pabidahan.
Hindi mo alaman kung sino maghahari sa bahay. Meron nang itinalaga ang Biblia tungkol sa pamamahala ng sambahayan na ang ama ang iibig sa kanyang asawa at siyang mamamahala sa kanyang sambahayan bilang pastor, bilang leader. At ang asawa ay tulong, handang tulong palagi sa kanyang asawa, laging napasasakop. Kaya nga lamang, lalo na kapag may kumikita na ang babae, parang nagbibida-bidahan na. Kaya ako pagka nagtuturo ako tungkol sa pag-aasawa, andun lang ako sa Ephesians 5:21. Nasabi ron, pasakop kayo sa isa't isa. Tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Magandang talata yan. Mamaya unawain nyo rin mabuti. Pasakop kayo sa isa't isa. Tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Sa bahay ng Kristiyano, lahat ay gumagalang kay Kristo. Kaya dyan sa talata na yan, kasama ang mga anak, pasakop kayo sa isa't isa. Walang bida-bida dyan. Walang sisihan. Ano man, maganda kung nananagumpay ang isa laban sa isa, higit naman nananagumpay ang dalawa. Kasama natin si Lord, tatlo matibay yan kayo, kung tayo mismo, hindi nagkakasundo, siguro mahirap samahan ni Lord yung hindi nagkakasundo. Hingi tayo ng tawad dyan, mga kapatid. At kami naiayos na namin yung aming pamilya, nasa ayos na, alam na kung sino ang mamumuno, kung sino mamamahala. Si Lord ang namamahala ng aming bahay ngayon, pero siyempre, sabi nga ng bakit ba hindi na kayo nag-aaway ngayon? Bakit parang payapang-payapa ang buhay mo? Simple lang naman ang paraan. Pagka malalaking bagay, ako magpapasya bilang lalaki. Pagka maliliit na bagay, di si Linda na, yung akin ng misis, kaya lang, wala namang malaking bagay para pagpasyang, kaya siya na lagi nasusunod. Ako, hindi ko ikinahiya, mga kapatid. Nung araw, kaya kami madalas mag-away niyan. Kasi yung pagka tinutukso ako na ako'y na-under o nagiinit ang ulo ko, lalo na kapag ako'y nakainom. Wala naman kaming away na hindi ako nakainom. Pero ngayon, kung ikinahiya ko nung araw na ako ay nagbababa ng aking honor as bilang lalaki, ngayon pinagmamalaki ko na mula nung ako'y mapunta ng kompi, naging under Disaya ako. yung meaning ko ng under Disaya, masarap yung pasasakop. Kaya tanungin niya ako ni Sister Ria nung nakaraan, anong topic, Brother Boy, ang itatopic mo sa love? Sabi ko, hindi ko alam, lahat naman yan. Applicable naman lahat yan. Kaya lamang parang ibig nila, may topic talaga. Sabi ko, submission. Yan ang problemang malaki sa tahanan, submission. Kaya, paborito ko yung Ephesians 5:21. Kapag madaling mahalin ang isang napasasakop at madaling mapasakop sa isang nagmamahal. Pero kapag hindi nakikita, both side, yan, magbabangayan kayo. Tuloy yung bahay namin nung araw, parang war zone. Salamat na lamang at naiayos at kay Lord, lahat may pag-asa. Amen. Lahat may pag-asa. Hallelujah. At kapag kayo nabuhay sa pagmamahal, kaya mong magtiis, kaya mong magbata, kaya mong magtiyaga hanggang wakas, mga kapatid. At salamat sa Diyos. Sa totoo lang, ngayon ko lang naaalala yung for better or worse, in sickness or in health, in riches or in poor, in death do us part. Ngayon ko lang naalala yung mga bagay na yan na sinumpaan natin. Pero salamat at yan ay napakatibay. Unawain nating mabuti. Purihin ang Panginoon in Jesus' name. Amen. So, yung clause na bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things, sa Bible, mga kapatid, alalahanin niyo yung 1 Corinthians 15:58. At alalahanin niyo rin yung James 1:12. At alalahanin niyo rin yung James 5:11. So, itong mga talatang ito, kasi yung Minister Boy, sabi mo nga yung endurance, sa ibang version, perseverance, it is a military word.
na you stand against any attack. Di ba? Yun talaga yun. Amen. Fortitude and being strong. You know why? Sa Romans chapter 5, 1 hanggang 5, napakaganda ng ano dito, ng hiyas na pagpapala, kayamanang pagpapala. Gusto niyo basahin ko? Para sa ating lahat to, kaya natin mai-endure all things. Sabi rito, therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom also we have access by faith into this grace, in which we stand, and rejoice in the hope of the glory of God. And not only that, but we also glory in tribulation. We persevere in trials. And this perseverance, this endurance, produces character, and character produces hope. And this hope does not disappoint us because the love of God, na sabi nyo, has been poured upon all of us, justified, born of the Spirit. Their hearts are being empowered by the Holy Spirit for us to endure all things. Amen. Hallelujah. So, it is possible because all believers who have accepted our Lord Jesus Christ as their personal Lord and Savior has been justified. Nagkaroon ng justification, nagkaroon ng peace with God, at hindi lamang nagkaroon ng peace with God, nagkaroon ng access through faith in our Lord Jesus Christ, and it is by grace. Hindi lang yon. We glory in trials, and we glory, katulad ni Job dun sa James 5:11, yun nga, nakatanggap ng mercy and grace in spite dun sa pangyayari. Job endured. Parang katulad yung sabi nyo kay Hosea, di po ba? So, tsaka hindi lang yun. Ang sabi doon, blessed. Sa James 1:12 din, blessed, di ba? Pagka napagtagumpayan. And nothing we do in the Lord's service is ever useless. Kaya nga itong endure all things as I contemplate, it is really by God's grace. Ano? Ito namang hopes in all things. Nako. Katulad nga dun sa James 5:11 saka sa Romans 5:1-6, itong pinoproduce nitong endurance ay character. Kumbaga, the character or godly character that brings about the hope. Pag sinabi kasing hope, brother, nako, it refuses to accept failure. It always hope for the best and for the ultimate triumph of the good. No matter how fallen our world is, no matter how tragic, yung hope will triumph everything. Itong kung doon sa clause na bears all things, believes all things, the present, itong hopes all things, ito yung sa future glory na nasa Timoteo 4:10 na yun lahat ang ating pag-asa na yung ating kaligtasan. Common denominator natin to mga mananampalataya. Itong hope na to na tayo nagkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo. Ngayon, itong historical background, context naman itong hope, hopes all things, it speaks about our brethren. Kasi sinulat to dun sa Corinthian Church na pag sinabi kasing you hope for the best dun sa mga kapatiran, tignan natin sino ba makakapasa nito, no, ha? Meron akong napag-aralan at ako'y nakaka-relate dito. Kasi yung hope, ang ibig sabihin niyan ay El Piso. Yung El Piso means to trust or to expect. Meron ba kayo nitong hope na to na all things? Tingnan natin yung kabaligtaran muna. Meron akong isang natutunan. Tignan nyo, mga kapatid. Yung tinatawag na pag ikaw ay merong critical notion,
Ang ibig sabihin kasi ng notion, so ano to hopes all things. Tingnan nyo lang tingnan nyo mga kapatid kung examining ourselves. Kung ikaw ay laging merong critical notion, you do not hope sa mga lahat ng bagay. Pag sinabi natin critical notion, ang notion, alam natin, it is an understanding or an idea. Pero yung critical, expressing adverse or expressing adverse or disapproving comment or judgment. Ano yung adverse? Contrary to your interest or welfare. Opposing direction. Okay? Kung ikaw ay laging merong critical notion sa kinapapalooban mong bahay, neighborhood, ministry, kung ikaw ay katulad dun sa church sa Corinth, di ba? At daming mga pangyayari na hindi tama, pero ang sinabi pa rin ni Paul, umaasa siya sa lahat dun sa mga brethren na kayang baguhin ni Lord. Hindi siya nag-give up, hindi siya, kumbaga, nagkaroon na ba kayo ng kalagayan? Ito mo ng critical notion. Yung critical notion ay expressing adverse or contrary to your interest or welfare, opposing direction, or disapproving comments or judgment. Mahalaga to. Kasi kung ikaw ay laging nandito sa critical notion, ang makikita mo sa mga kapaligiran mo ay negative. Wala kang makikitang kagandahan na mangyayari. And that is hoping or hopes all things na kayang baguhin ni Lord ang nasa kapaligiran mong mga tao. Kung meron kang critical notion, merong isang magandang payo. Ito ang payo, kumbaga. Meron ka bang do you yield nagpaubaya? Do you yield to the willingness na siya'y kasama mo sa running the race of life? At willing ka ba na walang left behind? Na sasamahan mo siya, hahatakin mo. Kung sakali mang merong kahinaan, error, mistakes, or nasa lagay ng kasalanan, nagiging ano ka ba? Ang tawag doon sineseparate mo na ba yung sarili mo kasi bantad ka na? O kaya, you become silent or you recede. Yung salitang receding, nagre-recede ka na ba dun sa mga tao na thinking na I have to move on and that is their lives. It is not my own decision and that is their own doing. Nalagay ka na ba dun sa sitwasyon na yon? Ako nalagay ako doon para bagang wala na akong pakialam dyan. Ayaw naman niyang huminto Tsaka yun ay pagpapasyanan niya. So, that is not hoping in all things. It's as if I feel righteous sometimes and I don't want to get involved. I will recede myself and separate and be silent. If you have gone through that kind of experience, it is not love. Because love hopes all things. Yung para bagang
meron ka laging critical notion. Have you tried to reach out and lead them to repentance in a way that they will not be yung truth with love? Have you tried to share? Sometimes hindi pa na pala nila naaabot yung kinalalagyan mo kung sakaling ikaw ay nasa maturity stage. Pero meron palang mga tao na hindi pa nakakaabot doon sa grasyang ganon. Baka ikaw ang gagamitin, and that is hoping all things. Kumbaga, ibahin mo na yung, kasi minsan final na kagad sa iyo judge na kagad Para bagang as if hindi siya nakapasa sa standard mo, bahala na siya. So, itong love that hopes all things is a different kind of love that is poured in our hearts because we are justified and we are growing in sanctification and waiting for the glorious hope to be with the Lord. But in the meantime, can we really, by God's grace, we can, because of the knowledge of the Word of God and because of the grace of God that because God is able to work in our lives and you cooperate with the leading of the Holy Spirit, you realize that the Word of God still, sa Romans 15:4, it is written na ang hope natin nasa Word of God So, sa brethren, tingnan nyo, sa family, baka para bagang silent ka na lang, you recede, you are detached, and then you say that I have to move on and let them go their own way and I will go on my own way. That is not love that hopes all things. Ako naman, hindi naman katagalan, meron akong nakasharean na isang mama na senior na rin at siya'y matagal din sa ibang bansa at isa siyang teacher sa Amerika at isa siyang military dito sa Pilipinas. Ang kanyang laging sabi sa akin doon sa aming conversation na healthy and meaningful, is there a hope sa Philippines? Yan. Ilang beses niya sinasabi, may pag-asa pa ba tayong mga Pilipino? Kasi he has been a military, then nag-migrate sa Amerika, then nag-aral, nagturo, nagkaroon ng kabuhayan, ngayon nag-retire na dito. Tapos, siyempre, siguro, after many years, nung umalis siya, pagbalik niya, ang tanong niya sa akin, is there a hope in the Philippines? And then, repeatedly, I say, sabi rin ni Sister Ria, yes, may hope. Sabi niya, kahit isa lang. Halimbawa, dalawa na tayo, sabi sa akin nung mama. Kasi siya, ang kanyang, siyempre, minsan china-challenge niya yung, halimbawa daw, may sample siya pinakasimple. Sumakay siya ng taxi. Siyempre, nag-abroad na siya Kasi ang sabi ko sa kanya, bakit ganon? Tayong mga Pilipino, pag nasa ibang bansa, disiplinado. You're right. Sabi niya gano'n. Pero pagdating dito sa atin, hindi ko malaman kung bakit tayo hindi disiplinado. May hope pa ba? So, binalik ko sa kanya yung question. Sabi niya, ako ganito. Pag sakay ko sa taxi lang muna. Sabi niya doon sa driver, sa isang linggo, bibigyan kita ng ganitong pera. Alam mo, bibigyan niya ng amount of money. Sa isang linggo, huwag kang mag-violate ng traffic rules, ha? Ito. Ayan. Just imagine, isa lang ang hindi magba-violate ng traffic rules. Ano mga pagpapala, no? Walang away sa kalye, walang disgrasya sa kalye, may iwasan. Isa lang yon. So, marami siyang mga simple na sabi niya na mayroong pag-asa. Ang pag-asa, magsimula sa'yo. Ikaw na muna. Naalala ko nga ito, Minister Boy, isa na lang scriptures dito sa
Thessalonians, ito. So, may pag-asa, may pag-asa. Dito sa 2 Thessalonians 2:16, 17. May our Lord Jesus Christ and God, our Father, who loved us by His grace, gave us eternal encouragement and good hope. Encourage your hearts and strengthen you in every good deed and word. Just imagine, ikaw na lang munang isa. Because of the good hope that we receive from our Father in heaven through accepting our Lord Jesus Christ, our hearts will be strengthened by the Word of God. And there is a hope. There is a hope for good deed and good word. So, good deed, good word. Good deed, good word. Because that is the hope. Hindi lamang ito for the future. We can believe all things. Here, it will happen. So ako, ang aking hope, expect, ang aking trust na may magandang mangyayari sa sa Pilipinas. And my hope, which is assured by God, and He will do it, maaring matagalan, maaring ngayon na, maaring bukas, pero wag mawawala yung pag-asa. Kasi yan yung inilagay sa puso natin para tayo lumakas. So ikaw muna, good deed, isa. Good word, pwede naman, di ba? At isa na lang. Ako tuwan-tuwa. Ang aking good hope ay maging libre ang education sa Pilipinas. Ayan, yung hope ko na maging libre ang education sa Pilipinas. At magkaroon ng maraming eskwelahan na government ang nagsusupport. Lahat, ang damihan. Yun ang aking hope na magkaroon ng maraming eskwelahan dito sa Pilipinas na hindi commercialized. Na pwedeng mag-compete dun sa mga commercialized school. The Lord can pour out all those blessings sa Pilipinas na ang education natin. That is my hope para dun sa tayo, education. Hindi lang yon. Ang aking hope din ay magkaroon ng mga maraming doktor. Bagamat our faith in our Lord Jesus Christ still remains, but I hope na maraming binibigyan ng talino ang Diyos sa mga tao dito sa lupa na to take care, of course, ang life natin, our future is in the hands of God. Kung aabusuhin mo naman dito, meron namang mga binigyan ng talino na na-research na makakatulong sa buhay natin dito sa lupa. Bakit hindi naman? At magkaroon ng mga ospital na hindi napakamahal ng bayad. At magkaroon ng mga gamot na mura. Yun ang aking good hope. Hindi lang yun. Of course, yung stability natin by God's grace because righteousness exalts a nation na bawat isang taong nakatira dito sa Pilipinas muna ay makilala ang ating Panginoong Hesukristo, mamuhay ng katwiran ng ating Panginoong Hesukristo. At huling-huli na lang, itong charge ni Paul sa mga merong pera. Hindi ako naiinggit o nagagalit o anuman damdamin sa may pera. Ang Panginoon Diyos ang pinagmumula. Every good and perfect gift comes from God. Doon sa unang Timoteo 6:17-18, ito rin ang aking good hope. Sabi rito, yung sa mga may kaya, ito, huling talata na lang. Ito yung aking good hope sa atin sa Pilipinas. At pwede na rin sa lahat ng dako ng daigdig. Pero I love my own
my native land. Philippines, my Philippines. Totoo yun. Dapat tayo mismo. Sabi nga nung kausap kong mama, tawagin ko munang mama or a brother kasi first time namin nag-meet. And so healthy conversation. Kasi parang sa military nga siya. So knowledgeable siya sa what's happening here. Tapos outside the Philippines. So nakikita niya nung wala siya. So sa Amerika, then bumalik. So may pag-asa, sabi niya. Ako rin may pag-asa. So ito yung sa Timothy 6:17 to 18. Ito. Command those who are rich in this present age not to be haughty, nor to trust in uncertain riches, but in the living God who gives us richly in all things to enjoy. Let them do good, that they be rich in good works, ready to give, willing to share, storing up for themselves a good foundation for the time to come, that they may lay hold of eternal life. So what does it command us? So sa mga merong pinagpala dito, pwede tayong, there are millions of people are dying, hurting. Millions of people, pag binuksan mo yung mata mo, are in the poverty level. Millions and millions ang lost dito sa mundo nating ginagalawa. Do you hope for all things? Christians na pinayaman ni Lord by God's grace, yan ay dahil sa strength na galing din kay Lord. Kaya tayo nandito sa kalagayan na ganito. Distribute, share yung inyong mga kayamanan. Be rich in good works. At channels of blessing, hindi mauubos yan. Ipagdarasal ka, the Lord will give you more, and the people will thank God for your generosity, so on and so on. And that is the economic plan of God sa Corinto. Kaya, ang pag-ibig hopes all things. We hope, I hope, and it is certain because God knows our hearts and He will do it for us here in the Philippines. And individually, we can contribute dito sa hope that we share. In Jesus' name, Amen. Amen. Minister Boy. Ano na programa natin? Amen. Ay, ito ang programa daw natin. Hallelujah. Sige, birthday na muna. Thank you, Lord, na it is by God's grace, Minister Boy. So, bears all things, believes all things, hopes all things, and endures all things because of the love of God that is poured in our hearts. We share this to fellow human being. Ayan. Birthday. May birthday daw. Minister Boy, ako hindi ko masyado kita. Today is your birthday. Happy, happy birthday, happy birthday, happy, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy, happy birthday, happy, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Kahukom. Ayan. Kapatid ni Sister Lolit. Happy birthday sa iyo, Sister. Amen. Hallelujah. Hinga-hinga. Comment na kayo ng game na. BOTD. Minister Bo, yung ating verse of the day. Ayan. Above all things, Above all things. have fervent love for one another, for love will cover a multitude of sins.
Ang linaw ng mata nyo. Minister Boy, lapit konti. Linaw pala ng mata ni Minister Boy. Pakiulit nga. Above all things, have fervent love for one another. For love will cover a multitude of sins. Amen. 1 Peter 4:8. Amen. Oh, game na. Click. Comment na, mga kapatid. At ngayon, meron naman tayong... Minister Boy, kayo Game na po. O, game na. Diyan muna sa mga workers. Amen. Hallelujah. Sige. Tawag tayo ng pipiliin ni Lord. Brother Dodi and Sister Venus. Yee-hee! Pwedeng duet. Pag duet, dalawa regalo niyan. Oh, kita mo, mag-duet na, dalawa regalo. Hello. Hallelujah. Dito sa gitna. Ayan! Oy, pumayat na si Minister Dodi, ang payat. Huwag daw tatagilid. Hindi, pumayat. Game na kayo, brother, minister, Sister Venus. Okay. Matthew, Mark, Luke, and John, Acts, Romans, 1st, 2nd Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1st and 2nd Thessalonians, 1st and 2nd Timothy, Titus, Philemon, Hebrew, James, 1st and 2nd Peter, 1st and 2nd, 3rd John, Jude, Revelation. Yeah. Ano ang tanong-tono yun, Minister Boy? Bahay kubo. Hindi. Ako'y galak na galak sa'yo, O Yahweh. Dahil kumanta ka, kunin mo yung reward mo. Ito. Asa mo ba? Asa? Ano daw? Dalawa na. Dahil duet eh. Duet, dalawa regalo. Jujuit tayo para dalawa regalo. Okay. Kayo muna mauna sa New Testament. Matthew, Mark, Lucas, John, Acts, Roma, Wag na muna kami. 2nd Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1st and 2nd Timothy, Thessalonians, 1st and 2nd Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, 1 Peter, 2 Peter, 1, 2, 3 John, Jude, and Revelation. Oh, dalawa, meron kami regalo. Talaga naghahanap ng regalo. Yung mga members naman. Ayan, sino sila? Minister Boy, ang linaw pala ng mata nyo. Ako meron ng salamin, hindi pa rin. Kailangan pala. Lolita Ilagan. Sige po. Ano yan? Hindi ka na... Maliit nga. Sister Menchi, Sister Lolit. Sino pa, Beb? Judith Cruz. Clang Rabang. Amor. Daisy Guyena. Okay na, Brother Nico. Spin the wheel. Ayan. Hop! Sino yan? Sister Amor Fulgencio. Ayan. Sige, tatawagan. Beb, pakitawagan naman. Ayan. Dito ka na, Beb. Dito ka na sa tabi. Dito ka na. Ito. Diyan na kayo, Minister Boy. Okay lang. Ayan.
Hi, hello, good morning, Sister Amor. Sister Amor. Oh, tumaba tayong ganda. Oo. Oo. Sister Amor, bati muna po kayo. Po, Bati muna kayo. magandang umaga po sa ating kapatiran, sa lahat ng Apple Hazy Prayer Group, sa Taytay Prayer Group, at sa lahat dyan sa Compi. Miss na miss ko na kayong lahat. Amen. Thank you, Lord. Oh, Sister Amor, mukhang ready ka na. Opo. Ay, sige po, game na. Sige po. Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy, Josh, Judges, and Ruth, First and Second Samuel, First and Second King, First and Second Chronicle, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, and Psalm, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, and Lamentation, Ezekiel and Daniel, Hosea and Joel, Amos, Obadiah, Jonas and Mikas, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zacarias, Malachi, Matthew, Mark, and Luke, John, Acts, and Romans, First and Second Corinthians, and Galatians, Ephesians, Philippus, First and Colossus, First and Second Thessalonians. Ano ba yun? First and Second Thessalonians, First and Second Timothy, Titus, Philemon, Hebreo, and James, First and Second Peter, First and Second John. Ano ba yun? Jude. And Revelation. Ayan. Okay na po. Thank you, Lord. Sister Amor, yan po ba yung ang tanging alay ko sa'yo, aking ama? Yung ba yun? Opo. At buo siya. First, New and Old Testament. Ang galing. Thank you, Lord, Sister Amor. Thank you, Lord po. Congratulations po. Kayo po ay nanalo ng blouse. Ayan. Thank you, Lord po. Amen po. Salamat, Sister Amor. God bless you po. Salamat po, sister. God bless po sa inyong lahat. I miss you all. Amen. Ayan, thank you, Lord. So, glory to God. Minister Boy, yung awitin natin, yung New Song of the Week, pagkatapos ito ng kwento ng pag-ibig, live. Sino kaya itong ating sister or brother o panauhin pandangan? Kay Lord, for the glory of God. But before that, pakinggan muna natin yung New Song of the Week, Minister Boy. Amen. Balisa dahil sa masama, wag mong kainggitan, liko nilang gawa. Katulad ng damo, sila'y malalanta. Tulad ng halaman, matutuyo sila. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin,
at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo iyong makakamtan. Huwag kang mabalisa dahil sa masama. Huwag mong kainggitan liko nilang gawa. Katulad ng damo, sila'y malalanta. Tulad ng halaman, matutuyo sila. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo iyong makakamtan. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo iyong makakamtan. At ang pangarap mo iyong makakamtan. At ang pangarap mo iyong makakamtan. Good morning, Jesus! Mami Paz. Good morning, Jesus po. May mic si Mami Paz? Hello? Ayan. Meron daw po, Mami Paz. Lalapit lang natin. Ayan. Good Thank morning, you, Lord. Jesus po. Ayan. Good morning sa inyong lahat. Parang wala. Oo. Palitan natin, mga kapatid, yung malakas. Kasi maganda yung usapan natin ngayon. Thank you, Lord. Alam niyo po, siya ang ating panauhing pandangal sa araw na ito na sinasabi ni Pastor Alex. Although po, mga kapatid, sige, palitan natin. Yung foam mo, tanggalin na yung foam sa kanya yan eh. Although, mga kapatid, ang reconciliation po is God's desire for struggling couples, meron pong mga situation talaga na umaabot ang marriage sa crisis point at nag-e-end po ito minsan sa separation. Sabi ko nga po sa inyo, hindi po lahat ng kwento ng pag-ibig ay nag-e-end sa together forever. Amen. Meron po talaga, ito po kasi yung realidad ng buhay. Because we live in a fallen world, mga kapatid, meron talagang mga nangyayari sa buhay natin na sobrang bigat na minsan hindi na makayanan. Na nag-e-end talaga for couples na nag-struggle sa separation. At yun po ang nangyari sa ating kapatid ngayon na si Mami Paz. Pero bago po yung lahat, sabi ko kasi sa kanya, Mami Paz, ayokong ikwento mo sa akin. Kasi every time po na meron akong kakausapin na ganito, ayoko nung nag-uusap kami beforehand. Kasi ayokong ma-miss yung emotion na una kong madidinig. Ha? Kahapon nung napag-ano ako, wag mo na sabihin sa akin, sabi ko sa kanya. Pero okay naman sa'yo lahat. Sabi niya, kahit ano, pwedeng i-share. So, dahil narinig ko na ito, gusto kong marinig nila, Mami Paz, na for the glory of God, na saan po ba nagsimula yung parang sunod-sunod na trahedya na nga makukonsider natin sa buhay ni Mami Paz. Para maintindihan natin kung saan siya nanggagaling. At kahapon ko lang po yun, nung binanggit niya yun sa akin kahapon,
doon ko po naintindihan. Mami Paz. Naiiyak na. Ay, purihin po ang Diyos. Nagsimula kasi siyempre lahat tayo nagsimula sa pagkabata. And I had a very dysfunctional family. Tatay ko, mga kapatid kong 4 na lalaki, lahat sila mga alcoholic. At pag sila'y nalasing, yung aking mga kapatid, nag-aaway sila, halos magpatayan, mga ganyan ba. And there was a time na ang hinahanap na nilang saksakin ay yung nanay ko. And kaya, unang-una, kaya naging dysfunctional. Dahil ang naghahari sa aming bahay ay yung aking nanay. And sad to say, hate ako ng nanay ko. Ako lang ang malaking anak na babae dahil yung isa kong kapatid na babae is like 5 years old. Ako naman mga 17, ganyan. Galit na galit siya sa akin. Konting bagay lang, talagang bugbog sarado ako. One time nga, naglalaba ako, batalan yung aming lilalabhan. Ang ilalim noon ay dagat na, tubig ng dagat. Nasa ilalim ang dagat. Di maraming bato yun. Batong malalaki, may maliliit. Nagalit siya. Hindi ko na matandaan kung ikinagalit habang naglalaba ako. Nagulat lang ako, sinipa niya akong ganyan. Bumagsak ako sa tubig na maraming malalaking bato, maliliit, pero mabait talaga ang Diyos. Protektado ako ng Panginoon, simulat sa Paul. Kaya sabi ko, ano ba itong buhay ko? Hindi ko naranasan na magulang ko na dapat nagmahal sa akin. Hindi ko naranasan yun. Kaya hanggang sa paglaki ko, wala na akong iniisip kundi makalayas ako. Makawala ako sa pamilya ko. Pero binabantayan din ako ng mga kapatid kong lalaki dahil siyempre nararamdaman nila ang nararanasan ko. Kaya yun, salamat naman sa Panginoon at nangyari nga yun, nag-asawa ako, nagmamadali akong mag-asawa para makawala sa aking kinalalagyan. So, yun, Mami Pasang naging reason pala para ikaw ay magpakasal. Yes. Para makawala lang doon sa ano na yon. Alam niyo po, isa po yan sa definition kasi ng marriage for convenience. Ang akala kasi nung iba, for financial matters, pag sinabi mong marriage for convenience. Yung pala, Mami Paz, pag sinabi mong marriage for convenience, any reason other than love ang ginamit mo para ikaw ay magpakasal, marriage for convenience. Exactly. So, ang nangyari kay Mami Paz, after po nun na gusto niyo lang makawala, hindi po ba? Nung nag-asawa po ba kayo, nakawala po ba talaga kayo, Mami Paz? Yun ang malungkot. Hindi rin ako nakawala. Dahil we started hindi ko alam kung may pagmamahal sa akin yung asawa ko. Pero ako definitely, hindi ko maramdaman yun. Kaya, nung katagalan ng aming marriage, lagi kong iniisip, sana makawala naman ako dito. Another naman yon. Makawala na naman ako. Ayoko nang dumami ang anak ko na ganito pa rin ang kalagayan ko. Araw-araw yun na lang nasa isip ko. Kasi hindi lang siya babaero, kundi sugarol pa. Paano ka naman matuwa doon? Halos ang kinikita niya, isusugal lang. At saka may babae pa. So, From the start yun, Mami Paz, na yung nag-umpisa pa lang kayo talagang parang gaano katagal bago nag-umpisa yung parang another kalbaryo mo na naman, nakawala ka na doon sa family, tapos ngayon, from the start ba, gano'n na yun? From the start, sugarol na talaga. Hindi ko alam yun. Kaya, wala akong magawa. Pero, on the other hand, nagkaroon naman ng maganda yung kanyang negosyo, gumanda naman yung kanyang
kalagayan sa Money Matters at nakabili kami ng bahay. At least yun, first time nakabili kami ng bahay, talagang malaking biyaya sa akin yun. I don't care, mambabae siya ng kahit 10, kung ilan, at saka magsugal siya, basta may security na ako, may bahay ako, may tirahan kami ng mga anak ko. Kaya lang, dumating ang point na pumunta sa akin yung isang tao na lubog pala sa utang yung asawa ko at nakasangla na yung aming bahay. Kaya at the same time, nalaman ko din sa asawa ko na bisto ko lang sa telepono, kausap niya yung girl niya. May buntis na pala yung girl. Kaya sabi ko, ayoko na. Tapos, yun nga, kinukuha na nung inutangan niya, yung bahay, binigay ko na. Gusto ko maputol na lahat ng ugnayan ko sa asawa ko. Wala na, walang bahay, walang lahat. Anyway, God was there. Kasi nung umiyak ako ng umiyak sa Diyos, sabi ko, totoo ka ba talagang Diyos? Simba lang ako ng simba, wala namang nangyayari sa buhay ko. Totoo ka ba talaga? Magparamdam ka naman, sabi ko gano'n. Alam niyo, iyak ako nang iyak. Namayat na ako kay iyak. Sabi ng isang anak ko, Mami, huwag kang mamatay. Sabi ko, kasi gusto ko nang magpakamatay sa totoo lang. Gusto kong tumalon doon kasi may 3rd floor yung bahay namin. Gusto kong tumalon. Kaso nag-isip din ako, baka hindi ako mamatay, maging pabigat pa ako. Sabi ko, hindi pwede. Umabot pala talaga kayo sa Yes, suicide. ganun kagrabe. Itong mga anak, nag-aaral pa lang si Beng, but she was graduating na halos 1 year na lang. Anyway, yun ang nangyayari. Iyak ako ng iyak. Sabi ko, totoo ka pa talagang Diyos ka? Kung totoo ka, hindi mangyayari sa akin to. Tapos, alam nyo, umiiyak akong ganyan, nakahiga ako. Ramdam ko talaga may yumakap sa akin. May yumakap sa akin, wala namang tao. Pinapatawa ka lang nila, Mami Paz. Sabi ko, imposible, pero siya lang ang tinatawagan ko, kaya imposible hindi ang Diyos yun. And following day, tumawag ngayon si Mitos. Yun. Pero yun ang pagkakakilala mo palang kay Lord noon, ganun pa lang, no, Mami Paz? Yes. Wala pa talagang personal na wala talaga. relasyon. Oo. Alam niyo po, yun po kasi ang nangyayari kapag pumasok ka sa isang relasyon na naman nang hindi pa nahihil yung nangyari sa'yo dun sa previous relationship mo. Mapapamilya man iyon, o asawa man iyon, o kaibigan man iyon, ang nangyari po, hindi pa nahil yung sugat na dala-dala sa kanya nung relasyon sa pamilya, pumasok na naman siya sa isa pang relasyon na dala-dala yung sugat na yon. Kaya ang nangyari, nagpatong-patong pa. Wala kung kaalam-alam sa buhay may asawa. Kaya puro sisihan lang. Away dito, away doon. Kaya nagpupuri talaga ako nung nagpapasalamat sa Panginoon. Kahit wala na sa atin si Mito, sa ibang church na siya. Pero ginamit siya ni Lord na punta ka muna dito, sabi niya sa akin, kahit ang layo ng bahay niya, nasa Mandaluyong ako, bahay niya dito sa BF Homes, nakarating ako. At nakapag-prayer meeting, talagang ano yun, sinadya ng Diyos. Oo, tama. Na may prayer meeting sa katabing bahay. Kaya doon... Kumatok si Sister Mito sa'yo nung time na yun na Yes. sabi nyo na umiiyak kayo? Oo. No. Following day, a day after, siguro, or 2 days. Pero yun na yung pinaka-lowest point, no? Na naisip nyo na low. talaga na Exactly. Kitang-kita mong pagkilos ng Diyos. Kaya sabi ni Mitos nga, pumunta ka muna dito. Sabi gano'n, ano bang nangyari sa'yo?
Sabi ko, yung kaibigan mo, sila magkaibigan talaga ng asawa ko. Ang sama-sama na ginawa, siniraan ko na ng siniraan. Alam mo, Pas, lahat ng bagay pinahihintulutan ng Diyos for your good. Everything is allowed by God para may mabuting mangyari sa'yo. Ano? Imposible naman mga sinasabi mo. Tapos, marami siyang word na binigay sa akin na, sabi ko, totoo kaya yun? Yun ang nag-ano sa akin na, nag-trigger na punta ako sa kanya, mag-prayer meeting. At after prayer meeting, pinag-pray nila ako ng mga worker. Maniwala ka, para akong naligo sa pawis, na talagang sobrang sabang pawis, luha at pawis. At yun, nagsimula. Hinanap ko na talaga ang Diyos. Kasi seek ye first the kingdom of God. Yun ang sinasabi sa akin ni Lord. Kaya hinanap ko siya ng hinanap. Purihin ang Diyos. At kaya kami naghiwalay dahil sabi ko kay Lord, Lord, magkakasala ba ako kung hiwalay ako sa asawa ko? Yun nga sa 1 Corinthians 7, yung tungkol sa tagubilin ng Diyos para sa mag-asawa. At sabi sa doon na yung wife, do not leave your husband. But if you do, remain single. Ay, pwede pala. Sabi ko, papayagan ako ni Lord. Ibang klase si Lord, talagang very specific ang kanyang word. Kaya, alam niyo, pagka sabi ko, sige Lord, I will remain single forever. Hanggang mamatay ako, mananatili akong single. Basta, paalisin mo lang itong asawa ko. Kasi ayaw niya umalis sa amin. Sabi, hindi daw pwede. Alam niyo, gumawa ng way ang Diyos. Magugulat ka talaga. Ako gulat na gulat. Paano nangyari? Isang araw wala na siya sa bahay namin. At nagpatuloy ako kay Lord. At tuloy-tuloy niya akong tinutulungan. Umalis lang talaga siya. Hindi, may gumawa ng situation ng Panginoon. May dumating kami na bisita. Sabi ko, sa kanya, umalis ka muna kasi meron na siyang girl eh. Umalis ka muna para may higaan yung kapatid mo, may kwarto siya. Ako rin, may sariling kwarto. Para naman, convenient naman yung kapatid mo. Pumayag naman siya for thinking na babalik din siya. Pero hindi na siya nakabalik. Kinuha na ng bagong may-ari yung bahay. Akala ko kinuha na ni Lord. Hindi pa pala. So, mga kapatid, hindi po namin po sinasabi dito po sa inyo na kapag ka ganun hindi namin ina-advise po na hiwalay niyo po yung asawa niyo. Ito po ay sinishare ni Mami Paz, yung buhay niya na si Lord ang nagplano ng lahat ng pangyayari sa kanya. Kasi po, yun ang dahilan kasi para siya ay napalapit sa kanya. Kasi kung from the start, ang ganda ng buhay siguro ni Mami Paz, maaalala mo ba si Lord noon, Mami Paz? Hindi. Oo, kasi nga 'di ba sabi mo noon, nung naghiwalay kayo, Mami Paz, na kay Lord ka na. Yes. Talagang, yun ang maganda. No, nung naghiwalay na kayo, nakilala mo na ang Panginoon. Yes. Kasi kung hindi, baka nakalimang asawa na. Di ba talaga sa ganda ba naman ni Mami Paz, Pero hindi po, mga kapatid. Tignan niyo po ang paggalaw ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Kasi may plano po ang Diyos sa atin individually. Okay? Ang plano niya sa atin collectively is for us to know Him and be saved. Amen. Pero yung mangyayari sa buhay ng bawat isa po sa atin ay individual plan ng Diyos ang masusunod sa buhay natin. Amen. Ibig sabihin po nung individual plan ng Diyos ang masusunod sa buhay natin, yung nangyari sa Kanya, pwedeng pong hindi mangyari sa akin. Kasi kami po ay magkaibang individual nga mga kapatid. So ito pong sinishare niya sa atin, yung naging pagkilos ng Diyos sa buhay niya para siya po ay mapalapit ng tuluyan sa Kanya at makilala siya personally. Amen. Iba naman po maaari sa inyo, mga kapatid.
So, ang nangyari po kasi kay Mami Paz, sometimes, di ba nasishare ko po sa inyo, there are people and there are things in our life na aalisin ng Diyos because they are not part of His plan for you. Di ba? Hindi natin pwedeng questionin pati asawa kasi po, sila po ay naging mag-asawa, unang-una, hindi pa niya kilala ang Diyos. Di ba? Tapos, yung motive niya for that ay for convenience. So, they started na hindi talaga tama. Maaari po ngang hindi kasama yung husband niya sa plano ng Diyos sa buhay niya na makilala niya ang Diyos. So, yun po ang sinasabi nating ang Diyos ay omnipotent. Siyang nakakaalam ng lahat. At omnipresent dahil noong umpisa pa lamang, ando na rin ang Diyos. Kung narinig niyo po ang sabi ni Mami Paz, may protection na ang Diyos sa kanya nung bata pa lamang siya. Hindi ba? Amen. So, thank you Lord po Mami Paz at nung nangyari yun sa inyo ay nasa Panginoon na kayo. Kasi maraming mga kababaihan na hindi po alam ang gagawin pag umabot na dun sa ganyang point sa buhay, lalo na dun sa mga mag-asawa. Na up to now, meron din tayong mga kapatiran na struggle pa rin nila. Kahit na kay Lord na sila, siyempre yung mga asawa nila, wala pa rin kay Lord. So, nagiging struggle pa rin nila yung naging struggle mo. Nung naghiwalay ba kayo, Mami Paz, walang takot. Kasi, nagsiset in kasi sa mga hiwalay na asawa, yung mag-isa na lang ako, papaano na ngayon yung mga anak ko? Diba? Yung stress na ikaw ang lahat ng magdadala dun sa mga anak mo, naiwan lahat sa'yo sila, no, Mami Paz? Yes. So, simula, naiwan sa akin lahat. Yung 4 sila. Maripas, si Bong, at saka yung 2 anak kong babae at lalaki din. Opo. Purihin ng Diyos na yung time na yon palalim na ng palalim ang relasyon ko sa Panginoon. Kaya wala akong takot. Sinurrender ko kay Lord ang lahat sa buhay ko. Pati na yung mga anak ko. There was a time na nagpaalam ako kay Ma'am Ligaya kasi sabi ko, aalis na ako, pupunta. Wala na akong pera, nag-a-apartment kami, wala na akong pambayad sa apartment. Worker na noon si Bong at saka si Beng. Kaya sabi ko, sila maiwan para mag-serve kay Lord. I'm sure gusto naman din ng mga anak ko yun dahil mga matured na sila. Dalhin ko lang yung 2 bata dahil hindi ko kayang mahiwalay sa mga anak ko. Punta na ako sa probinsya, either Davao o Zamboanga. At least doon may mga kaibigan ako, may kamag-anak ako. I can start my life. Alam niyo, kita ko, iba talaga si Lord. Sabi ni Mami, hindi ka aalis. Di ka aalis. Dito ka lang. Sa akin, ang salita ni Mami Ligaya is, batas. Batas wala sa akin. Kaya nung sabi niya, dito ka lang kahit na mahiwalay ako sa mga anak ko kasi nag-aaral yung mga bata. Binigay ko sila sa tatay nila. Dito kami tumira sa BF Homes. I don't know, yung Pilar? Sa Pilar pala. Sino yung napunta sa asawa niyo po? Yung 2 kong, yung maliliit. Kasi si Beng at saka si Bong andito na nung kasama niyo na. Silang 2. Kasama ko na si Beng sa Pilar. Kaya kitang-kita ko talaga, no question about it. Si Lord ang nag-manage ng buhay ko. Amen. Hanggang ngayon. Kaya, kahit umiiyak ako, masaya-masaya ako. Masaya po siya niyan, kaya siya naiiyak, mga kapatid. Mami Paz, nung panahon po na yon, hindi niyo po ba inisip kung ano yung sasabihin ng ibang tao? Actually, lumaki ako ng walang pakialam. I don't care about people. I don't care what you want to say about me. Wala akong pakialam sa inyong sarili ko lang. Hindi ko pa nga maasikaso. Kayo kayo ba ay pakikialaman ko ba? Naku, wala na.
Sa totoo lang, ganun ako. Lumaki akong walang pakialam kasi kung may magulang ko, walang pakialam sa akin. So, I don't care. Kaya lumaki akong walang So, hindi pakialam. nyo naging problema yon, no? Yung sasabihin ng ibang tao dahil syempre, yung mga hiwalay kasi sa asawa, pinag-uusapan hindi ba? Well, I guess. So. Oo. So, yun naman ang naging advantage nung nangyari sa inyo. Dahil wala kayo dun sa sasabihin ng iba. Sa Mami Paz, sa mga napapahiwalay kasi sa asawa, ang isang fear nila is the fear of being alone. Hindi ba po ba sumagi sa inyo yan? Lalo na nung napunta kayo ng Amerika. Thank you, Lord. Kasi lagi kong kasama si Lord. Kahit nasa Amerika ako na nag-iisa ko, there was a time na tumira din ako kina Bong kasi bumili sila ng bahay. May nangligaw sa aking sundalo. Oo. Pilipino. Sabi ko, Lord, pwede na siguro ako mag-asawa. Alam nyo, pinapunta ako ni Lord sa Chicago. Pagbalik ko, nawala na yung tao. Kaya sabi ko, ayaw talaga ni Lord. Kaya, kasi yung word mo di ba? Tinandaan ko na. Kasi naalala ko din lagi sabi ni Mami, mangako kayo sa tao, huwag kayong mangako sa Diyos. Kaya natatakot ako na baliin ko yung aking pangako. Amen. Mm-mm. So, wala din yun, yung fear ng being alone? Wala. Kasi lagi kong kasama talaga ang Panginoon. Amen. Mami Paz, ano ang ginagawa ninyo kapag I'm sure meron naman kayong good memories, di ba? Nung mag-asawa pa. Mag-asawa kayo? Wala talaga. Wala akong maalaala. Si Mami Paz walang kwentang interviewin kasi wala lang siya. Talaga, wala kayong good memories po? Ewan ko lang. Kasi, para bang I decided to block my mind lahat ng bagay. Ngayon ko nga lang naalaala itong mga sinishare ko. Kasi totally, para mawala sa akin yung mga yung mga wrongdoings nila. Wrongdoings na forgive mo ang mga tao. Kalimutan mo ang lahat ng nangyari. Nakalimutan mo lahat? Nakalimutan ko na lahat. Pinorgive ko, kaya lang kinalimutan ko na lahat. Hindi kaya, Mami Paz, kasi meron po akong nabasa na ganyan, na kapag ikaw daw po ay galing sa isang relationship na puro sakit ang dinanas, kahit anong relationship ang pasukan mo, hindi mo makikita na lumigaya ka because para sa'yo, dinideserve mo lagi yung pain nyo, yung sakit na dinanas mo nung unang relationship mo. Kaya minsan, binablock ng kaisipan yung mga magagandang bagay na nangyari dahil nasanay siya na puro sakit ang dinideserve mo dahil yun ang ibinigay sa'yo simula nung bata ka. Iba lang syempre. Amen. Opo. At salamat na nga lang talaga dahil nga nung nangyari nga yun kay Mami Paz, na kay Lord na siya. Ang isang pagkakamali lagi, Mami Paz, ng mga nahiwalay sa asawa na hindi mo naman po masisi. Yung mga babae or lalaki din for that matter na nakakapagsalita po ba kayo ng masasama tungkol sa asawa ninyo, sa mga anak ninyo? Kasi on your part, I will say na understandable because of the pain na ginawa nung husband ninyo. Pero di ba lagi nating tinuturo, iba ang bata. Sa inyo ba na nakapagsalita rin ba kayo ng ganun sa mga anak ninyo tungkol doon sa hindi maganda sa father? Hindi na ako nagsasalita. Tahimik lang kasi ako Hindi ako nagsasalita sa mga anak ko, kasamaan ng tatay nila. Kasi nakikita na nila. Mm-hmm. Kaya hindi na ako nagsasalita. Kaya nakikita na lang nila na lumalayas kami, na ganon, lumilipat ng ibang bahay. Naiintindihan na nila. At hindi ko naman sila masisi kung meron silang tampo sa akin. Pero
ginawa ko yon ng dahil nga rin sa kanila. Gusto kong lumaki sila na wala na yung gulo sa pamilya. Kaya, thank you, Lord. At paalala ko lang din po mga kapatid na sa Bible, ang unfaithfulness po ay isang reason doon kung bakit inalaw na maghiwalay. Di ba, Mami Paz? At yun po ay isa sa mga naging dahilan ng ating kapatid na si Mami Paz. Inuulit-ulit ko po palagi ito dahil hindi po namin pinopromote na maghiwalay. Hindi po, mga kapatid. Ha? So, saludo rin ako doon sa mga asawang babae na kahit na ano ang ginawa ng mga asawa sa kanila, hindi nila sinishare yon o sinisiraan yung asawa doon sa mga anak nila. May ganyan po akong kakilala, Mami Paz, na sobra po talaga yung dinanas niya doon sa asawa niya. Pero makikita mo pa rin yung paggalang sa mga anak doon sa ama nila. Dahil yung mother, hindi niya, sa kanya lang yun, hindi niya isinama doon sa mga bata. At isa po nga daw yun sa mga dahilan kung bakit kahit na walang tatay, napalaki pa rin niya ng maganda yung kanyang mga anak at may mga mabubuting asal dahil hindi niya senior sa mga anak nila kung ano yung kasiraan nung husband. And that is also a character of love na napag-aralan natin, di ba, sa 1 Corinthians 13. Siguro hindi man yung dala ng pag-ibig mo dun sa asawa mo dahil nga kung ano na yung ginawa, but it is born out of your love for your children na. Di po ba, Mami Paz? Ngayon, Mami Paz, nung kayo po ay na kay Lord na, syempre, nung naghiwalay po kayo ng asawa ninyo, talagang broken yung relationship. Walang communication, hindi po ba? Before. Meron din naman. Pero merong in good terms? Umpisa, galit na galit pa rin ako sa kanya. Pero unti-unti nga, pag ko sa Panginoon, yung Word of God, unti-unti nagbago yon kasi pinakita sa akin ni Lord na ako rin maraming pagkukulang. Kung ano man ang nangyari, hindi kami magkasundo dahil pareho kaming may mga masasamang ugali. Tama Kaya po. tanggap ko yon at natuto na akong magpatawad. Pati nga yung nanay ko, napatawad ko talaga dahil tinanong ko siya. Wala na siyang matirhan. Hinanap niya ako. Nasa San Pablo na ako. Tumira siya sa bahay at tinanong ko siya, bakit galit? Sabi ko, bakit galit na galit ka sa akin nung araw? Hindi ko talaga maintindihan. Akala ko, ampunin niyo ako. Sabi niya, patawarin mo na ako. Sabi niya, hindi ko rin alam ang ginawa ko. Kasi Christian na rin siya. Nung nagkita kayo? Doon siya tumira sa San Pablo sa akin. Yun, nang humingi siya ng tawad, hindi rin daw niya alam bakit siya nagkaganon. So, na-realize ko din, nagkapatawaran kami, na-realize ko din na maaring siya product din ng ganong system na hindi rin siya minahal ng kanyang magulang. Amen. Kaya ganon na lang ang galit niya sa akin. Purihin ang Diyos. Amen. So mga kapatid, di ba, habang nagsasalita siya, parang pinapatunayan talaga ng Biblia na totoo naman po talaga. Pero nakikita ko sa kanya kasi, di ba sinasabi ni San Pablo, forgive for your sake. Kasi hanggat hindi ka nagpapatawad, ang sinasaktan mo, Mami Paz, di ba yung sarili mo? Amen. Kasi one time, alam niyo kung bakit ko po, nakita na nakapagpatawad talaga siya, pati dun sa husband niya. Naalala ko yung isang instance na yun, Mami Paz, na pag-umpisa pa lang akong worker noon. Tapos, dinalaw ka nung iyong mga anak, nakasama yung anak nung ex-husband po ninyo. Sa ibang babae. Sa iba. Tapos, nandun tayo dun sa may garden, yung lumang bahay dito sa Comfy. Tapos, nakita ko kayo, karga-karga nyo. Tapos, tinanong ko kayo, anak nyo? Sabi nyo sa akin, anak nung asawa ko.
sa iba. Pero karga-karga po niya. At ipinakita pa niya sa akin. Kaya niyo yun, mga kapatid? Kaya niyo ba yun? Pero alam niyo po, masasabi ko talaga na binago na siya ni Lord. Ilan po yung mga nakita nating ganyan na meron tayong 2 naging worker, di ko nasasabihin sa inyo. Meron tayong 2 naging worker na ganyan. Dala-dala niya rito. Sabi naman, sister, sino yan? Kasi tatanungin mo dahil imposibleng maging anak pa nila eh. Dahil mahigit na sila 50. Tapos may daladalang bata. Alam nyo ang sagot? Ay, ganon. Anak din sa iba. Pero bit-bit nila. Naging worker na kasi sila noon, Mami Paz. Kaya yung isa, kasama pa niya sa prayer meeting. Tapos, namatay na siya. Alam niyo kung nakanino ngayon yung bata? Kasama nung mga anak niya. Praise God. Kaya alam niyo mga kapatid, walang hindi kayang gawin ang salita ng Diyos sa buhay natin. Na yung inaakala natin, hindi ko kayang magpatawad. Kasi alam niyo, nakita ko rin po yan sa mother ko. Kasi yun nga po, yung kahapon, I never thank my mother na pinagtyagaan niya naman talaga yung Papa. daddy ko. Na ipinagpapasalamat ko because the greatest blessing po na tinanggap ng family namin ay hindi material. Kung makalalaman nyo lang po ang buong buhay namin, mag-a-agree rin kayo sa akin na ang greatest blessing na dumating sa pamilya po namin ay yung napunta kay Lord ang daddy ko. Praise God. Na sabi ko nga sa inyo, kung siguro yung may mga ibang bata, pinipigilan yung nanay, wag mong iwan. Kami, talagang pinipilit namin siyang iwanan na. Pero yun po ang isang maganda na hindi niya talaga iniwanan. Tapos alam mo, Mami Paz, nung may nagmano sa father ko. Tapos, may sakit na yung daddy ko noon. Sabi ng daddy ko, sino ka? Sabi niya, Daddy, ako po ito. Anak niya pala. Nung namatay yung father ko, pumupunta yun sa amin. Pero nung una, sabi ko kay Ima, nandyan si Sabi niya, kayo na lang. Sabi ko, ikaw naman. Sabi niya, masakit sa akin, hindi ko pa kaya. Ikaw naman, para ka namang hindi Kristiyano niyan. Binibiro namin siya. Pero alam ko masakit yun para sa isang mother. Pero eventually po, natanggap niya yun, na pumupunta pa nga yun sa amin, binibigyan niya ng pera, pag may problema, tinutulungan. Ganun ang nangyari sa kanya. Tapos one time, na sa sementeryo, November 1, siyempre pupunta tayo doon. Tapos bigla na lang merong teenager na babae, umiiyak sa harapan ng puntod. Sabi ng kapatid ko sa akin, Teng, tingnan mo, may babaeng umiiyak doon sa harap ng puntod ni Daddy. Sabi ko, sino? Tanungin mo kung sino siya. Tapos, tinanong ng kapatid ko. Sabi niya, kapatid daw natin. Sabi daw ni ba't ka umiiyak? Sabi raw niya, Daddy mo ba yan? Yung iniiyakan mo? Oo. Sabi niya, kapatid natin. Sabi ng kapatid ko. Sabi niya, hindi ko kasi siya nakilala eh. Sabi niya gano'n, hindi ko siya nakilala nung buhay pa siya. Kinuwento na lang daw po sa kanya yon nung mga kapatid ng daddy ko. Gano'n, sabi ko, ilang November 1 pa kaya kami, dyan. Pero ang mga bagay na, ang hirap dalhin kapag wala ka kay Lord, nagiging magaang. Amen. Opo. At pinatawad na rin naman po namin ng daddy ko sa lahat ng mga na yon. Lalong-lalo na nung napunta talaga siya kay Lord. Amen. Grabe talaga yon. Blessing. So Mami, bago tayo magtapos, kasi buhay pa si brother husband. Oo. Buhay pa rin kayo. Ang sabi nung word kanina, Para alam ko love na. hopes all things. Do you still hope? Actually, wala na. Wala na akong hindi ko na inasahan. Sabi ko pa nga kay Lord, wag na Lord. Sobra-sobra ng hirap dinanas ko. Wag niyo nang ibalik. Halimbawang mapunta siya kay Lord. Praise God. Okay. Nakita niyo po mga kapatid. Kasi kung matatandaan mo, di ba, Maripas, may worker tayong ganyan before
may pamilya na yung brother husband, di ba? For 15 years, hiwalay sila kasi may family na yung si brother. Pero nung napunta sila parehas kay Lord, after 15 years, nag-reunite sila at nag-serve sila sa Panginoon na magkasama ulit. Wow. Di mo ba kilala? Hindi ko matandaan. Oo, di ba? Hindi natin sasabihin. Pero after 15 years, na si Lord talaga daw po ang, hindi nila pinlano na magkita sila ulit. Pero after 15 years, nagkita sila, tapos pinag-isa ulit sila ni Lord. After 15 years, may pamilya na Mami Pasi, yung lalaki. Pero ginawa ng Diyos na pinagsama at parehas po silang nag-serve kay Lord hanggang kinuha na ni Lord si brother. Yes. So, walang imposible. Lilinawin ko, kapag nakilala din niya si Lord, malay mo. Pero hindi po tayo ang magde-decide doon. Di ba? Gaano man natin kagusto na maging happily ever after. Ang happily ever after po ng isang tao ay hindi nakabase sa bagay o ibang tao. Ang happily ever after po ng bawat isa sa atin ay si Kristo. Amen. Kasi one na reason, ayan, nakita niyo si Mami Paz. Happy siya. Mas happy ka ngayon, di ba, Mami Paz? Amen. Mas happy siya ngayon kesa nung meron siyang husband. Because hindi nga maganda yung naging foundation nila na mag-asawa. So, Mami Paz, bago tayo magtapos, ano po ba ang masishare nyo din sa kanila, especially doon sa mga kapatiran natin, na hanggang ngayon po, kahit na kay Lord na yung wife, yung husband, ganun din ang nangyayari. Vice versa. Oo, vice versa. Kasi meron din namang mga babae na nagluloko, hindi ba? So ano po ba yung pwede nyong ma-share sa kanila sa sitwasyon nila ngayon? I thank you, Lord. Katulad nung mga sinishare, katulad kahapon na naghiwalay na nga yung mag-asawa, pero ibinalik pa rin ni Lord. Alam niyo, napakaganda na testimony yan, na kumikilos ang Diyos sa lahat ng tao. Lalong-lalo na ng mga nananampalataya sa Panginoon. Hayaan natin ang Diyos ang kumilos sa ating buhay at may magandang mangyayari. Thank you, Lord. Amen. Tama. May magandang mangyayari. Huwag po nating kalilimutan yung Jeremiah 29:11. Na ang plano ng Diyos sa buhay natin ay para po tayo ay sumagana at maging masaya. Hindi po to harm us. So ano man po ang plano ng Diyos sa buhay natin, ang sitwasyon po natin, huwag niyo pong isipin na hindi po kayo napapansin ng Diyos. Alam ng Diyos at napapansin po niya ang inyong kalagayan. Habang yan po ay nangyayari sa inyo, mga kapatid, the best thing you can do is draw near to God. Dahil yun po ang magiging sustenance ninyo and wisdom. Wisdom po kung papaano mo i-deal ang sitwasyon mo. Kasi hindi po natin pwedeng i-pattern yan sa naging buhay ni Mami Paz. So, sa mga ganyang bagay, always consult the Lord. Kakausapin po kayo ng Diyos, mga kapatid. Hindi po pwedeng hindi. And while you are in your situation, yung current situation nyo, na ganito po ang nangyari, wag nyo pong kakalimutan itong word natin sa Hebrews. Dalawa po ito. Hebrews 13:5 at saka sa Deuteronomy 31:8 na ang sabi po, I will never fail you, I will never abandon you. So, saktan man tayo ng ibang tao, asawa natin, sa ganitong pagkakataon, pangyayari, wag niyo pong iaalis sa kaisipan ninyo na ang Diyos kahit kailan, hindi po niya yung gagawin sa inyo at hindi kayo iniiwanan. Kaya po, manatili lang po kay Lord, continue, draw near to God, draw your strength from the Word of God, at this too shall pass. Ang sabi po, di ba? Lilipas din po yan. At alam ko po, di ba yung ating awitin, you changed my morning into dancing. Amen. You changed my sadness and made me glad. Kaya iyan yung buhay niya. I will sing to you and not be silent. Lord, I will praise your name.
and that will happen to your life. Huwag po kayong mawala ng pag-asa. Mangyayari po yan, mga kapatid. He will change your mourning into dancing para po mag-glorify ang kanyang pangalan through you. Amen. Ayan. Thank you, Lord, Mami Paz. Maraming salamat po, mga kapatid. At ito po ang conclusion ng ating Love Month. Although yung ating lesson na extended hanggang Wednesday dahil hindi siya sumakto, no? Pero yung ating interview ng kwentong pag-ibig po ay dito po nagtatapos. Pero ang atin pong pag-apply ng lahat ng ating mga natutunan dito sa mga kwentong pag-ibig natin ay hindi matatapos, mga kapatid. Ito po ay araw-araw na kailangan po nating ipag-pray na mangyari sa buhay natin because there will be struggles. Hindi po mawawala. Pero huwag kayong mawala sa Panginoon and everything, hindi ko sasabing everything will be okay. Kasi hindi naman talaga magiging okay ang lahat ng bagay habang tayo nabubuhay dito. Ang ibig ko pong sabihin, makikita nyo ang mga bagay in the light of the Word of God and that makes it okay. Hindi yung sitwasyon man ang okay, pero yung pananaw magiging okay. Yeah. Thank you, Lord po. God bless us, mga kapatid. God bless po. Thank you, Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah.